Sapagkat ang bawat dakilang saserdote palibhas ay hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hainamang patungkol sa mga kasalanan, na makapagtiis na may kaamuan sa mga di nakaalam at nangamamali. Yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kanyang sarili. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos, na gaya ni Aaron. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, "Ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon." Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kanya. Pinanganla ng Diyos na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Tungkol sa kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama.